Diyos. Amen. Praise the Lord. Yan ba yung talagang desire ninyo? Amen. Praise God. Alam natin, sa isang pusong Kristiyano, yung kaaway natin, maraming binibigay sa buhay natin na para masatisfy ang puso natin. Karamihan, yung mga vision na yan, maraming temporary satisfaction lang. Amen. Yung mga mahilig uminom sa gabi, mag-i-enjoy, may ma-hangover, tapos gusto ulit gawin. Hindi ever satisfied. Palaging hinahabol. May mga babaero. Akala nila, ito na yung isang babae na magbibigay ng saya sa akin. Pero yun, maghahanap na naman. Temporary satisfaction. Pero ang isang tunay na Kristiyano, yung satisfaction lang niya ay makukuha, ay mahanap sa Panginoon Hesukristo. Amen. At sa salita niya. Amen? Amen. At itong uhaw na to, sa totoo lang mga kapatid, sa uhaw, lahat ng tao may uhaw para sa Diyos. Pero mga iba, sinasatisfy nila sa mga iba. Pero sa totoo lang, hindi nila masatisfy yung puso nila habang hindi nila ibigay yung puso nila sa Panginoon. That's right. Amen? Kaya nagpapasalamat tayo sa mga tao na tinawagan tayo ng Diyos at binigay natin ang puso natin sa Kanya. At by the grace of God, tayo ay satisfied. Amen. Dati, maraming bisyo, nagmumura, nagsisigarilyo, kung anong pinapanood sa YouTube, sa movies. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon ay tayo'y nilinis ng Panginoon. Amen? Hindi tayo mismo naglinis sa atin. Yan yung problema sa religion. Yung religion, tuturuan ka paano linisin mo yung sarili mo, pero ang personal relationship by the Lord Jesus Christ, siya yung mismo maglilinis sa puso mo. Amen? Hallelujah! Sino magpapasalamat sa ganong Diyos? Amen? You cannot do it. Kung kaya natin linisan ang sarili natin, then hindi na kailangan dumating ang Panginoon Jesucristo namatay, inano niya yung dugo niya para sa kasalanan natin. Kung kaya lang natin linisin ang sarili. But God knew kung ano yung kailangan natin. Amen? Praise God! Kaya kaganda ng kanta, it was God's love that we needed. Amen? Praise. Kaya one of the most popular scriptures sa Bible, kahit hindi masyadong nagsisimba, kahit alam nila yung John 3:16. But sana naman maging personal yan sa ating buhay. Amen? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever shall believe it on Him shall never die but have everlasting life. Amen? Praise God. So today, I just want to share kunting scriptures lang sa inyo. We will read the verse. Pwede tayong upo. This is Amen. Let's just read the scripture. Mali yung presentation na nakalagay doon. Yes. Praise God. Yes, ito. Nakikita ninyo yung presentation? Okay, good. Duplicate. I want to talk today about peace. Amen? Kailangan kong itong i-google kasi mas comfortable ako mag-English kaysa sa Tagalog. So, pasensyahan ninyo ako. Taglish yung Bible study ngayon, pero majority English words. Pero yung peace sa Tagalog is kapayapaan. Amen? So, the peace is a state of tranquility or quiet, freedom from disquieting or oppressive thoughts or emotion. So, I just want to talk about that today. Let's read this verse together. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Amen. You may be seated. God bless you. Let's just... Amen. So,
the peace of God that passeth all understanding. So anong ibig sabihin yan? Kahit hindi mo maintindihan, kahit minsan bagulo ang buhay, kahit maraming mga pagsubok, maraming mga stress level na dumadaan sa ating buhay, kahit hindi mo yung peace of God is there to set you quiet. Kasi alam mo yung stress na yan, nakaka-impact yan sa nervousness. Tapos yung stress, saka nervous, hindi healthy yan sa katawan mo. Kung i-google mo yan, may impact yan din sa mga heart attack, mga mental health. At ngayon, kasobrang daming mga books, libro, para turuan mga tao paano magka-peace of mind. Maraming seminars, maraming gamot. Magamot para yung mga stressful, yung mga parang ma-desensitize, parang nakadrug sila. Pero never come a time sa huling araw na ito, mga kapatid, there's need for peace. Alam mo, mga iba sa mga Hindu, mga iba sa North America, they are looking for peace. They are traveling to India to find peace. And they're trying to find it in a religion. Mga kapatid, yung peace na hinahanap ng isang tao is not gonna be found in material things. That's right. Tama ba? Akala natin, Aramco salary na to. Maganda na yung buhay, aayos na. Pero marami pa rin stress. Wala pa rin palang Amen? Akala natin, yung sagot sa buhay ko, mag-a-abroad ako. Ayos yung magiging masaya na ako. I will be satisfied. But then, life and spiritually, kasi mga kapatid, sa totoo lang, tayo ay dual nature. We are physical and we are spiritual. Karamihan, mga tao gusto lang pagandahin in flesh. Pero yung spiritual life nila ay hindi healthy. Kahit sa labas, malusog tayo tingnan, pero yung mental natin, yung spiritual, is not healthy. Bakit? Walang peace. Walang true peace. Walang true kapayapaan. Tama ba, mga kapatid? So, I want to just encourage you, mga kapatid, na in God, there is true peace. Amen. Hindi mo kailangan itong buhay na to na palagi kang stressful. Palagi kang nag-aalala, palagi kang nagwo-worry. Kung ibibigay mo yung buhay mo sa kamay ng Panginoon, you should have peace. Kasi sabi ng Panginoon, all things work together for good to those that are called by God. Amen? Amen. He will make it through. Kung kahit minsan iniisip mo hindi nag-workout, but in the long run, makikita mo, ay kaya pala hindi nangyari ito sa buhay ko kahit gustong-gusto ko dahil may plano ang Panginoon sa akin ganito. Yes. Amen. Amen? Kaya, mga kapatid, at saka yung maganda dito, itong peace na to, mga kapatid, is libre. Hindi mo kailangan mag-travel sa alam mo mga iba, ay pupunta ako sa El Nido. Doon ko maano yung real peace. Pero mga iba, dadalhin yung laptop, dadalhin yung phone, may tumatawag, ay kailangan mo ganito. Hindi mo hindi ka makakatakas sa mga stressful and things of life, mga kapatid. Hindi mo matatagpuan itong peace sa isang lugar. Amen. Hindi mo matatagpo nitong peace sa isang tao lang na human being. But I'm telling you, mga kapatid, you can only find true peace in God. Hallelujah. Amen. Amen. God created us that we need Him. Amen. And God created us that He needs us. Right. Amen? Pwede siyang manatiling isa lang sa buong universe, but He created us to have fellowship. Praise God. Amen. Pero anong nangyari? Bakit yung peace between human and God
na broke. Bakit? Kasi sa kasalanan. Amen. Amen. Mayroong kasalanan nang nangyari doon sa Garden of Eden. The peace with God got broken. Right. But sa loving God natin, hindi niya pinabayaan na maging broken yung relationship. Amen! Hallelujah! Gumawa siya ng paraan para ma-mend ulit yung peace natin with God. Hallelujah. Amen. See, the thing is, mga kapatid, that's why yung tunay na Kristiyano, kahit anong hanapin niya, kahit anong bisyong gawin niya, kung talagang tunay siyang anak ng Diyos, hindi niya mahahanap yung satisfaction doon. Amen. Kagaya ng yung tawag na prodigal son. Yes. Di ba sabi niya sa tatay niya, "Tatay, bigyan mo na yung inheritance ko." Tapos pumunta siya ng mundo, ginastos niya yung pera, gumawa ng mga babae, kung ano-ano man. At the end of day, nakita niya yung sarili niya nandoon kumakain ng pagkain na para sa mga baboy. Ganon ng mga tao na naghahanap sa Panginoon pero hinahanap sa mga sanlibutan. Pero thank God na yung tunay na anak ng Diyos, kahit gaano siya kalalim dumaan sa putik o kung makasalanan siya, merong nangyari sa puso niya. Sabi niya, "I want to go back to my Father." Hallelujah. Kahit ako lang ay gagawin niyang isang servant. Kasi yung servant sa bahay ng tatay ko, mas masarap pa yung pagkain sa kinakain ko ngayon. Amen? Pahingin ng tubig, Mama. Amen? So, I want to encourage you, mga kapatid, you do not need to be worried. Kung binigay mo na yung buhay mo sa Panginoon. Pero kung hinahawak mo pa rin yung buhay mo, then naiintindihan ko bakit worry ka. Amen? Pero yung nangyayari, kahit simple lang yung kanta may kanta mayroon Taylor Swift. Ay, Taylor Swift ba yun? May isang pamagat, "Jesus take the wheel." Sino alam na kanta naman, "Jesus take the wheel"? Yung problema, mga kapatid, we want to take the wheel, tapos pag may problema, doon tayo lalapit sa Panginoon. Tama ba? Pero it's better, mga kapatid. Ito yung, kung gusto mo ng tunay na kapayapaan of God, you need to give your life to God. 100%. Ibigay mo yung gusto mo, yung plano mo, yung family mo. Amen? Kasi sabi ng Biblia, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Amen! Hallelujah! So I'm telling you, mga kapatid, it's not hindi madaming instructions to para makuha mo yung peace of God. You need to trust the Lord and give your life to Him. That's including for the children. Amen? Amen. Di ba ka-easy? Ka-easy yung lakad sa Panginoon. Bigay mo lang buhay mo sa Kanya. Pero mahirap yun sa isang tao, di ba? Di ba? Di ba pag habang lumalaki ka, sinasabi ng father, mother mo, yung business, yung work, yung company, kung gusto mong umasenso, kailangan you take the wheel. Ikaw yung maging masigasig. Ikaw yung mag-ano ka sa school mo. Ikaw, take your go study, go hard, ganito. If you want to have good salary, work hard, overtime, ganito. Pero mga iba, dinadala nila yan sa spiritual life nila. They want to hold everything. They want to do everything. Nahihirapan silang ibigay sa Panginoon. Kaya palagi nag-worry. Kaya sinasabi ko dati, ang Christian, kasi alam mo, yung mga stress, yung mga wrinkles natin, karamihan galing yan sa stress eh. Yung mga wrinkles, mga worry.
Mga iba, mga kapatid, kahit gaano kadaming pera sa bangko nila, gaano kalaki yung bahay nila, gaano kaganda yung kotse nila, hindi sila makatulog. They are trying, mayroon ako narinig na mga balita, gusto na kahit 3 hours sleep lang, gusto lang makatulog. Pero kadaming stress, karaming worry na pumapasok sa isip nila. Kahit sa mukhang malusog, pero yung health nila, yung spiritual life nila hindi malusog. So, anong mas gusto mo? May mga iba, pipiliin nila, mas malaki yung bahay, pero hindi maraming worry. Or ano yung pipiliin mo? May peace ka sa buhay mo, kahit kunti lang yung, kahit pantay lang yung kailangan, yung ano mo, pero may peace of mind ka, worry-free ka, hindi ka palaging naninervyos, high blood. Di ba high blood din nakaka-affect sa worry? Right? So, nasa sayo na yan. But I'm saying, kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka masasatisfied sa material things. That's right. I'm saying, masasatisfied ka lang sa peace of God. Amen? See, this peace of God is libre. Amen? You do not need to pay for it. Amen. Just give it all to God. Amen? Amen. Lord, alam ko, marami akong kailangan, ibibigay ko lang sa iyo. Amen. Amen? Praise God. I just want to say, see, this is Jesus Christ speaking to us today. I want to share with you, mga kapatid, if you are a child of God, you do not need to have too much worry in your mind. Kasi tingnan mo ang binigay ng Panginoon sa atin. John 14:27. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world give I unto you. Ito na. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Hallelujah! Amen! Praise God! Amen. No need to worry if you are a child of God. That's what the Lord Jesus Christ is speaking to us. Amen. Don't be afraid. Because you are serving God that is the same yesterday, today, and forever. Amen. Amen. Praise God. Marami tayong testimonies na narinig how God delivered us. Amen. From sickness. Amen. Si Ezra, yung bata pa siya, mga 2 or 3 years ago ba? Na ICU siya ng almost 10 days. Hindi siya makahinga. Almost 100% of his lungs was full of liquid. He was actually being helped for ventilation. Amen. But by the grace of God, God brought him out. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Si Hannah, maraming testimonies. Amen. Kung titingnan mo yung buhay mo, mga kapatid, God has been with you. Amen. Kahit hindi mo minsan iniisip siya, nandun siya, He's giving you, keeping you safe. Amen? Amen. Ako, ilang beses ako na-aksidente. Yung nasa bata pa ako, yung isang tricycle hit me. Pero yung na-feel ko lang, parang kunting ganito lang sa ulo ko. Tapos yung isa, nasa second floor ako, nanaginip ako na may tumatawag sa akin sa labas. Hindi ko pala alam, naglalakad na ako. Malapit na akong tumalon doon sa second floor. Nagising si mama ko, and then saved me. I know kung titingnan ninyo yung buhay ninyo, meron din mga nangyari na muntik na. So anong ibig sabihin? God is taking care of you. At hindi pa siya tapos sa buhay mo. Amen? Yes. May paano pa siya. Amen? Amen.
So, you can have peace, mga kapatid. Don't be troubled. When the time is trouble, kung yung hawak mo yung buhay mo, tao ka lang, you should be troubled. But if you know the God of heaven is behind you, you gave your life to Him, and you let God do the battles, then you can have peace. Hallelujah. Amen. We can be like, Jesus Christ. The Lord Jesus Christ in the midst of the storm, natutulog. Di ba? Yung mga disciples na sigawan, natatakot. Oh, Lord, alam mo ba na we are in the midst of the storm? Sabi ni Jesus, "Oh, ye of little faith." Tapos nirebuke niya yung storm. Storm, be still. Amen. Amen. It's the same Jesus that can speak peace to your storm, mga kapatid. Amen. Thank you, Lord. Yes. Whatever worry, alam ko, ako din, dinaanan ko din yan. At kahit dito sa bago, sa Aramco, marami din akong but you need to learn to give it to the Lord. Amen. Amen. Alam naman ng Panginoon ang kailangan mo. Alam ng desire niya. And sabi nga ng kanta, in His time, He makes everything beautiful. Yes. Amen. Amen? Let's just read this last. He is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. 2 Corinthians chapter 13, verse 11. Finally, brethren, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace shall be with you. Amen. You know, yung Hebrew word of peace is shalom, which is also in Arabic, it's Assalamu alaikum. It's actually peace be unto you. Even Jesus, when He greets, He says, peace be unto you. Amen? Ginagamit natin ang Assalamu alaikum dito sa Arabic world as hello, how are you? But if you look at it, it's actually peace be unto you. Amen? Jesus says, peace be unto you. Because alam niya, we need peace. Amen? Amen. Alam mo mga kapatid, kung talagang iisipin mo itong buhay, hindi ka lang isang tao na you're just living for life. You have something in you that is for eternity. Amen. Huwag mong pabayain itong kaluluwa mo. Amen. You need to have peace with God. Amen. Amen? Tama ba mga kapatid? Amen. To have peace in your life, you have to have peace with God first. Amen. Wala sa notes yun Nagets ba ninyo mga kapatid? Why? Kasi yung pinanganak tayo dito, makasalanan tayong tao. Diba? Yung alam ko, si Brother Chris may anak. Hindi mo na kailangan yan turuan paano magsinuling. Hindi mo kailangan turuan paano mag-away-away sa isa't isa. Paano maging salbahe sa nanay. Paano magtago, maggagawa ng hindi tama na ayaw ng nanay-tatay. Tinuturuan mo ba yan? Ginagawa nila, di ba? Nasa nature nila. Tama ba mga kapatid? Kahit ilang beses mo yan pagalitan na hindi pwede, tinuturuan mo opposite. Gagawin nila yung ayaw mo. Mga kapatid, ganun din tayo sa atin puso. We are born in sin. Kaya yung sin na yan is not in peace with God. Kahit gaano sabi mo, oh Diyos,
Mabuti naman akong tao. Hindi naman ako masyadong nagmumura. Hindi naman ako masyadong tumitingin sa babae pag naglalakad. Pero you know, you have sin there. Di ba? Right. Di ba? Kung tutusin, sa isang example, malapit na ako mag-close. Sa isang example, uminom ka ng alak, tapos may natamaan kang pedestrian. Tapos yung penalty na yun, by death. Tapos nasa harap ka na ng judge. Pwede mo bang sabihin, Judge, bago ko na bangga to, pinakain ko yung family ko, nagbigay ako ng pera sa mga pobre. Anong sasabihin ng judge? You are still guilty of this. Tama ba mga kapatid? Right. Kahit anong kabutihan ginawa mo, that guy is still guilty of hitting the pedestrian. That's right. Ganun din tayo mga kapatid. Dahil nagkasala tayo, kahit anong gawin mo, you will not. Si Babos naggaganito yata, mama. Yeah, nagbas-labas mo na lang. Yeah. Baka masira yung pinto. Amen, mga kapatid? Ganun din tayo, mga kapatid. Marami nagsasabi sa Panginoon, Panginoon, kahit nagkasala ako sa iyo, ganito naman ako sa nanay ko, sa magulang ko, sa asawa ko. You still have a sin in your heart na kailangan mong i-address. Amen? Ang mga iba, gusto nilang i-address. Alam mo yung mga iba, naalala ko lang yung mga Hindu. Meron silang pinupuntahan na river doon sa India. Once a year, yung gagawin nila, they will go down in the water at iniisip nila, nakakalinis yun ng kasalanan nila. Mga iba, kailangan kong pumunta sa convent, maging nun, maging padre, para makabawi ako sa Panginoon. Amen? So, anyways, okay, I'm gonna close. I want you to listen closely. The only way that you will have peace with God is to repent. Magsisi. Tama ba mga kapatid? Magsisi ka sa kasalanan mo. Alam mo, sisi? Dati, you are walking this way. Ito yung dating buhay mo. Yung repent is just to turn the other way. Ibago mo yung isip mo, ibago mo yung puso mo, at magsisi ka. Kasimple ba? Yun lang yung kailangan gawin. Para you can begin to have peace with God. Magsisi ka sa mga kasalanan mo, that means baguhin mo. Dating ganito ka, change your mind. And accept. See, yung kasalanan natin, may fine. Ano yung fine sa Tagalog? Multa. May multa. 'Di ba pag nagkano ka ng ticket, may nag-speeding ka, may multa 'yan. Ang sin natin, may multa. And yung multa is death. Kaya, yung good news, yung gospel, is God's love came and died for the multa. Hallelujah! Yun yung good news, mga kapatid. Gospel, the gospel means good news. Amen. Kaya pala good news kasi we were worthy of death, pero God's love came and He took our place. Hallelujah! Hindi lang kailangan na baguhin mo sarili mo, pero yung multa, kailangan mong bayarin. Sino ang tao dito sa buong mundo na kayang bayarin yung multa for sin? Wala. Because God wanted
a perfect life. And the only reason, the only person that had the perfect life is the Lord Jesus Christ. Hindi mo kailangan na ikaw mismo magbayad, pero ikaw kailangan mong tanggapin yung bayad niya. Hallelujah! Amen! Tama ba mga kapatid? Kahit kaganda, di ba? You don't have to, hindi ka kailangan mo maghirap. Kaya sa Easter, di ba, yung mga Pilipino naggaganito. Anong tawag niyo, mama? Yeah, pero tapos kami nga yung mga bata, sinubukan namin mag-cut-cut, tapos mga ganun, gusto nilang maano ka sa Panginoon, makatanggap sa mata niya. For all the kasalanan na ginawa, you don't need to do that. All you need to do is accept the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sa ginawa niya. So, magbago ka, magsisi ka, at tanggapin mo na hindi ka makapunta sa langit kung hindi dahil sa ginawa niya. Amen. Wala kang forgiveness. Anong forgiveness sa Tagalog? Wala kang patawaran kung hindi bumaba si Kristo. Kasimple lang, di ba? You do not need to make it complicated. That's how you have peace with God. Tama ba? Because yung mangyayari, when you accept the Lord Jesus Christ, then yung blood niya is magsisimulang mag-apply sa puso mo. Amen. Kaya kung yung Father tinitingnan ka, yung puso mo, yung nakikita niya, yung dugo ni Kristo. And yung dugo ni Kristo is perfect. Walang kasalanan. Amen? Let's all stand. Let's just read this one scripture and then we will be dismissed. Para makita ninyo yung tanong, oh bro, itong peace na to, I want this peace. This peace na stress-free, hindi masarap yung tulog. Di ba kung talagang peace ka, kahit yung mga tao, kahit gaano kaingay, pwedeng matulog, nakakainggit. Di ba? Iba, tayo, kailangan natin peace yung surrounding natin eh. Pero yung mga iba talagang may gift na kahit gaano kalakas, may inner peace sila, pwedeng matulog kahit saan. Amen. Alam natin, ginagawa natin tong parang konting masaya, pero many people will give everything to have peace. They will pay for everything. They will do everything to get peace of mind. But for Christians, mga kapatid, we have unlimited withdrawals. Amen? Kagandang gano'n, kahit mismo tayo mga Pilipino, kung tawag unlimited, pag bottomless restaurant, ay talaga, ganado tayong pumunta, di ba? Huwag mong kalimutan mga kapatid, kung you are becoming stressful, becoming worry, you have access to the peace of God. Amen? Amen. Na, Lord, alam ko ganito nangyari, gusto ko sana ganito, pero I have peace na mas alam mo kung ano yung kailangan ko sa buhay. Amen! Hallelujah! Amen. Praise God! Amen. Praise God. I want to read this scripture para alam ninyo kung paano maging peace with God. How to have peace with God. Okay? So, it's in Acts chapter 2, verse 38. Para makita ninyo, ito yung parang spiritual prescription. Amen? Amen. Mga iba, punta ako sa doktor para ma-prescribe ako ng medication para gumaling yung sakit ko. Ito yung isang prescription kung talagang you will believe it and accept it in your life, you will have peace with God.
Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said unto them, repent. Magsisi. Amen? Mga iba, ginagawa nilang complicated. Yung repent na yan, sinabi ko, change of mind lang yan. Ngayon, I have made up my mind, hindi ko na susundin yung sarili ko, I will follow the Lord Jesus Christ. Yan yung umpisa. Yung dati kong gagawin, Lord, tulungin mo, Lord, meron akong kunting desire sa mga iba, Lord, linisin mo ako yon para magsimula akong tuparin yung salita mo. Amen? Hindi ka biglang magiging perfect porque nag-repent ka. So yan yung isang prescription na kailangan mong take is to repent. Magsisi ka. Hindi mo kailangan yung mga iba, ay kailangan mong ganito. No. Diyan, kahit sa mismong nakatayo ka dyan, pwede ka magsisi sa Panginoon. Lord, alam ko, may ginawa ko dati na alam ko mali, pero sa araw na to, inano ko na sa isip ko, tulungin mo Lord na magsisisi ako, magbabago na ako. Amen? And be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sin. Ano yung baptism? Baptism is, di ba, sa Bible, yung baptism, binibiri yan sa tubig, tapos tinataas, right? That's immersion. Ang totoo lang, yung baptism, signify yan ng parang burial. Ililibing. So, anong sinasabi ni Peter dito? Magsisi ka at ilibing mo yung selfish way mo. Amen? Ilibing mo yung gusto mo at iuna mo yung gusto ng Panginoon. Amen. Yung mga iba, Kristiyano ako, pero walang pagbabago. Right? Hindi tayo naniniwala na magiging Kristiyano tayo kasi sinabi natin Kristiyano tayo. Kristiyano tayo kasi yung buhay natin, pinapakita yung buhay ng Panginoon. Amen. Yun yung Kristiyano. Alam mo yung tawag ng Kristiyano? To be like Christ. Hindi lang yan sa salita. So kaya yung baptism is yung panglibing ng selfish will mo. Kasi ngayon na ikaw ay magsisimulang maglingkod sa Panginoon, may will ka at yung will ng Panginoon. Mag-aaway yan. Sino yung mauuna? Kung hindi mo pinapakain yung Christian life mo, palaging mananalo yung will mo. Kaya yung mga tao na nagtunay na nagsisisi sa Panginoon, gusto nilang ibago yung buhay nila, binabaptize natin sa water in the name of the Lord Jesus Christ. Kasi anong ibig sabihin yun? Ngayon, you are gonna walk as Christ walk. Right. Amen. Amen. Sa tingin mo, si Kristo, kayang makinig ng mga mapuputik na mga joke o nagmumura? Sa tingin mo, si Kristo? See, mga iba, sinasabi, Kristiyano sila, pero kaya nilang magsalita kagaya ng salibutan. Pero pag nagsimula kang ilibing mo yung sarili mo, unti-unti yan tatanggalin ng Panginoon. Hindi ikaw yung magtatanggal, ha? I want that to be clear. Kasi kung ikaw yung magtatanggal, then ibig sabihin, pupunta ka sa langit bilang sa good works mo. But the Bible says, we are saved by grace through faith. Amen. Not by works, lest any man should boast. Amen? So, repent. Kung talagang nag-repent ka, yung buhay mo nagsimula, then pwede kang mapabaptize, water baptism, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Ha? May mga ibang church nag-i-sprinkle. May mga iba ini-sprayan. Pero itong baptism is immersion. Is under the water,
In the name of the Lord Jesus Christ. See, mga kapatid, tingnan ninyo Hindi ko alam kung ano yung mga religion ninyo, pero sabi ni Pedro, mag-repent. Sa tingin mo, yung mga bata na binabaptize ng mga Catholic, kaya nilang mag-repent? Kaya nilang magsisi? Kasi bago ka mabaptize, kailangan mo magsisi. Tama ba? Right? Repent, tapos baptism. Pero yung Catholic Church, anong ginagawa? Pag yung batang binabaptize, christening, di ba? Yung tawag nila? Ang tawag sa kanila? Christening? Yeah, binyag, di ba? Pero it's not according to the Bible. Kaya nila magsisi? Hindi pa nga nila alam yung pangalan nila eh. Hindi pa nga nila kilala yung nanay-tatay nila. Pangalan. So, anong ibig sabihin? Kaya, pag meron kaming nawiwitnessan na Catholic, pag mali yung baptism nila, sinasabi namin, sundin mo yung Biblia. Amen. Ngayon na alam mo yung katotohanan, magsisi ka at magpa-water baptize ka in the name of the Lord Jesus Christ. Ito yung prescription para magkaroon ka ng kayapayapaan of God. Amen? See, tingnan mo. Repent and be baptized, every one of you, for the remission of sin. Di ba, yung sin natin is against God? Pero if you follow this prescription, you will be remitted of sin. Anong remit? You will get rid of sin. Hallelujah! Amen? Kasimple lang, di ba? Huwag mong gawing complicated ang gospel. Then you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ano yung gift of the Holy Ghost? Eternal life. Amen. Paano kung... So, dalawa yung prescription na kailangan gawin, right? Repent and baptism. Paano kung binigyan ka ng dalawang gamot ng doktor at kinuha mo lang yung isang gamot? Epektado ba yung prescription? Kailangan gawin mong dalawa, right? Right. Amen. Anong sinasabi ko mga kapatid? Kung gusto mo yung full peace of God, take this full prescription and I am a witness. You will have peace with God. Amen. Let's all bow our heads and pray. Lord Jesus, we thank you, Lord, for the peace, Lord, that you give us, Lord Jesus. Lord God, when we were sinners, Lord, yung nasa sanlibutan kami, Lord, naghahanap kami ng peace in our minds, Lord. Peace, Lord Jesus, na passeth all understanding. Lord God, hinanap namin sa kaibigan namin, hinanap namin sa mga relationship, hinanap namin sa trabaho, hinanap namin sa mga bisyo, Lord. Pero nalaman namin sa huli, Lord, yung tunay na peace na hinahanap namin can only come from God, from the Lord Jesus Christ. Salamat, Lord, by the grace of God. Pinakita mo sa amin, Lord, ang prescription paano makakuha, Lord, tong peace, Lord Jesus. I'm praying, Lord, kung sino man ang nandito, Lord, or kung sino nagla-live stream, Lord, na kailangan nila to have peace with you, Lord Jesus. Father, may you touch their heart today, Lord, na magsisi sila, Lord Jesus, and let them, Lord, to begin to die sa mga gusto nila, sa mga desires nila, at iuna ka, Lord, sa buhay nila, Lord Jesus. Lord, and this is what the scripture says, that we can be, Lord, we can remit of sin, Lord Jesus, by the remission of sin, by the true repentance in heart, and by the baptism, Lord, of death in our self-will, Lord Jesus. Lord God,